Yun, welcome to our next unboxing. Ito naman yung second unit natin. Ito yung second from after ng entry level natin. So ito naman si Mechman MCX100. This one has electronic tube, wireless microphone. Okay? Ito na yung kinakondem mo kasi ito mayroon siyang bend sa karton. Nasa cargo na kasi hindi ko na control yun. Pero yung the rest naman na products is wala naman damage. Ito lang yung talaga yung karton. Pero wala naman damage sa loob kasi meron naman siyang styro. Okay, unbox natin, Brad. Sa lahat ng microphone ko, Brad, ito yung walang tour case. Okay, the reason for that is costing. Okay, kasi kapag nilagyan ko pa ito ng tour case, hindi ko siya mabebenta below 8,000 pesos. Okay, this one, ang price nito is 7,900 direct price. Okay, ayan siya, Brad. Ayan. So, anong nasa box? Of course, yung ating manual na hindi binabasa. Nag-self-explore lang tayo, no? Yan. What else? Yung battery na dinidispose lang din natin. Okay. Again, Brad, sorry sa walang tour case. Hindi talaga kaya ipasok sa budget ng 8,000 ito. Kung may tour case pa. Wala na akong tubo doon para lang ako naglaro. Ang tago-taguan. Walang tulugan pero walang kita. Ito, Brad, dalawa lang yung antenna nito. Hindi ito True Diversity pero UHF ito. Okay, again, yung distance ng UHF at saka yung True Diversity parehas lang yung, Brad, no? Ang True Diversity lang talaga is gumagamit ng dalawang wireless microphone which is more stable, no? Pero pagdating sa range, the same lang sila. Ang stability lang ang talagang advantage ni True Diversity. Of course, lalo kapag mas maraming mga interference, no? Pag nai-interfere yung isang antenna mo, meron siyang isa pang backup na hindi siya nai-interfere, di ba? Okay? So, ito hindi siya UHF pero kaya sa medyo mahal kumpara sa ating MCT na in-unbox kanina. That is because sa technology na meron ito na wala yung MCT. Okay? So, aside sa antenna, again, PL jack natin. Okay, naka L-shape yung isa naman naka-angle, isa yung naka-plain lang na PL. Of course, sabi ko nga sa inyo, kapag bumili ka ng Mechman, meron ka laging XLR. Ayan. Dito dalawa to. Hindi ko alam bakit purple yung binigay sa akin. Ayan. So, hindi ka nabibili ng XLR cable, dalawa ito. Ayan. Male, female, 1 meter each. So, magkano ba isang ganito ngayon? 200 pesos, 150. So, naka-save ka na agad ng 300 pesos sa XLR pa lang, Brad. What else? Meron kang anti-rotation ring. Okay, isang silver. Meron tayong isang kulay na cream. Okay. Ito yung kanyang power cord. Okay, Brad. Yung power cord niya, Brad, wala siyang adapter. Makikita niyo mamaya bakit. Hindi kasama ang adapter sa package. Ang binigay sa atin is IEC adapter. Later makikita mo bakit. Okay? Yung handheld natin, eto pinaka-common sa Pilipinas. Ang daming gumagamit nito ng mga supplier. Okay? Pero no choice ako, Brad, kasi may feature ito na wala yung iba. Hindi ko gusto yung ibang design. Ito kasi parang, alam mo na, kilala mo yun, yung may ganito na handheld. Okay? Ang feature kasi nito, Brad, na wala yung ibang microphone doon sa may factory nito. Ito kasi meron siyang anti-drop mute. Okay? So pag ito, halimbawa, meron siyang sensor na kapag nabagsak mo siya, wala kang maririnig sa speakers mo. Okay? So, number one din yung di natin maiwasan. Minsan nahuhulog, no? Yung mga clumsy na mga MC, di ba? Mga clumsy na singer, nahuhulog nila. Okay, nahulog sa may table, tapos naka-on, di ba? Magugulat ka na lang. Magugulat yung mga guests. Boom! Lalabas sa speaker. So, it also protects your speaker at the same time. Iwas pahiya tayo, no? So, meron siya. Yun yung first feature niya. Meron din siyang second feature, itong handheld na to, which is auto-mute. Okay? So, didemo na lang siguro yan sa full demo. Pero ito yung loob niya. Yung menu niya, dito siya makikita. Meron siyang up arrow, set down. Ito ba, common na common to eh.
alam ko familiar kayo dito sa design nito. Hindi lang isa gumagamit nito, napakadami. As in. Pero again nga, yung factory nito, nag-add sila ng additional technology dito, which is anti-drop, may mute pag na-drop, tapos naka-auto-mute din siya kapag naka-standby or naka-horizontal. Sa full video ko na lang siya i-demo. Which is yung ibang supplier na parehas ng handle, walang ganun. Anyways, yan. Mic fan. Yan. Again, parehas namang ibang mga supplier, since ito yung design nito, replaceable siya yung capsule niya. Okay? Yan. Replaceable capsule, tapos yung kanyang cartridge, open natin. Matigas, Brad. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang i-open, madulas. Basa yung kamay ko, nagbabasa. So, full demo na lang. Baka masira ko pa. Papadala ko rin to sa isang reviewer. Okay. Basta, yung nito is almost same lang din dun sa MCT. Yan. Yun yung kanyang handheld. Dalawa siya, obviously. Okay. Yan. Yung particular na unit na to, Brad, is wala siyang kapartner na body pack. Nakalimutan ko kanina, isabay ko na lang din. Sa MCT natin kanina, no? Yung body pack niya, hindi ko na pakita. Ito pala yung body pack niya, BP2. Yung sa higher variant is BP1, no? So, kalimutan ko so i-add ko na lang dito. Yan. So, ito yung body packs ng ating transmitter kapag maglalapel tayo. Okay, ito yung sa may MCT. So metal body to, mas pinili ko yung premium version nila ng ganito na metal. Okay, meron siyang mini XLR sa taas, meron siyang power, adjustan ng frequency. Okay, set common din tong design, of course, pero syempre at least, no, kung mayroon ka ng existing na receiver at dalawang microphone, hindi mo na kailangan bumili pa ng isa pang receiver para lang sa lapel. So you can ask or you can just buy extra lapel for 3,300 peso. Okay, 3,300 pesos. Diretso kabit na siya sa MCT. Okay, yung nakapartner dito sa ating body pack is yung kanyang head-worn na lapel mic. Yan. Okay, so common siya, Brad. Wala siyang extra something na surprising. So I will not go more into details on this one. But this is only available for MCT. Yung MCV natin mamaya, makikita nyo, same lang din ng design, pero magkaiba siya ng model, that is BP1. That is because magkaiba sila ng frequency band. Ang MCT natin is 560 na megahertz, 560 to 620. Tapos yung ibang higher variant natin is nasa 600 megahertz above. Okay, let's go with the receiver. Oh, mabigat siya, Brad. Mabigat siya. Okay, nasa 5 kilo isang receiver. 5 kilograms. Hindi ako nagbibiro. Nasa 5 kilograms siya. Ito yung receiver niya, Brad. 5 kilograms. Okay. Macman dito. Pinalagyan ko lang din ng brand dito, but kasi nga in case may magtanggal sa inyo nito, at least meron pa akong maiwan dito. Model number MCX100. Electronic tube wireless microphone. Sa may factory may iba't ibang kulay ng bulb. So, ginawa ko na lang normal white LED bulb lang tayo. Normal white vacuum bulb lang ang tinabit ko para magmamatch siya sa silver tone ng aking panel. Okay? So option dito mayroong up, down, set, lock, auto scan, tsaka IR. Yung IR niya nandito pag magpe-pair tayo. So kung magsascan ka sa channel B dito, pag mag-prepare ka sa channel B dito. Power na is nandito. Okay, on natin mamaya. Yan. Top view. Sa top view niya, meron siyang mga ang different lang, no, sa may common na
tawag dyan, sa mga common na receiver, ay doon sa iba is totally closed ito. This one, open ito. Yan. So, meron tayong kailangan ditong vents, no? The main reason naman kasi kaya nagde-design tayo, we add vents dito, is to remove heat. Okay? Of course, meron tayong vacuum bulb dito, no? Or for preamp. So, this will generate heat. Okay? So, kailangan niya ng exhaust. Ito naka-filter naman dito yung sa kadilang side. Pero yung sa may ano dito is wala talagang cover to dissipate heat. So, may current disadvantage siya, no? Especially kung nakapatong lang siya sa table. And, of course, iba, habang nag-venue, mayroong hawak na drinks, okay, pinatong dito. Siyempre, yung moist doon sa gilid ng bottle, pwedeng pumasok dito. Okay, so meron siya mga disadvantages, pero kailangan niya kasi talaga ito for dissipation ng init. Okay? And sa mga nagtanong dati, yung bulb na yan, kailangan bang painitin? Yes, unfortunately, yes, of course. Yung preamp bulb, kung mga nakakaalam na mga old techies natin, na mga OGs natin, no, yung mga matatanda natin, it needs time to heat, to generate the proper harmony para mag-operate yung vacuum bulb natin, no, yung preamp natin. So maybe 5 to 10 minutes is more than enough, sabi ng factory. So mas maganda kapag na-setup ka, at least 5 to 10 minutes naka-on lang siya. Kaya nga doon sa may during nag-post ako nito for availability, ini-advise ko siya especially sa mga simbahan, okay, sa mga naga-acoustic, sa school, okay, those kind of events, or sa singing, no, those kind of events na hindi kailangan ilagay sa rack, kasi nga kapag multiple na ganito sa isang rack, tapos outdoor, then summer, add up the heat, no, yung humidity, so it costs a lot of heat, no. Any power na generate nito, maglalabas talaga ng heat. Hindi ko ina-advise. So the best talaga ito, you know, for bahay, for condominiums, sa mga auditoriums na naka-aircon, what else, yung sa mga nag-events pero naka-open. Yun lang talaga ang disadvantage nito. Pero yung advantage kasi ng mayroon tayong tube sa mga hindi pa naka-research, no? Sabi kasi nila palamuti lang yan ng Chinese factory, lahat talagang effect yan. Ang nagbibigay talaga ng effects ng tawag dyan, ng kanta is yung mismong wireless, tapos digital na, alam mo yun. So i-explain ko mamaya pag binuksan ko na to. So marami kasing, alam mo yun, mga magagaling daw. Ayan. So ba't pala, hindi ko pa na yung paikot niya. So top view pa lang tayo. Okay, genuine, professional. Ang kanyang frequency is 640 to 690 megahertz. Okay, UHF microphone. Okay, ikot tayo sa likod. Okay, yan. Ito naman yung likod niya, Brad. Again, Brad, nasa 5 kilograms to. Okay, so 7,900, Brad. Honestly, Brad, itong ganito lang sa ibang bansa, if we talk about like in Vietnam, this technology, this design, no, this is not very new. Sabihin ko sa inyo, nakita ko itong design na to in Vietnam. Hindi ko na sabihin yung brand. This was way back 2001. So this technology, this design is almost there for 3 years. At wala pa akong nakita na nagdala nito sa Pilipinas. Ito yung trinay kong dalhin sa Philippines, baka may magkagusto. Kasi imagine, after 3 years na nirelease ito sa Vietnam, no? Isa pa rin to sa mga best-selling na microphone sa kanila. So, hindi ko lang alam bakit walang nagdala nito sa Philippines. And sa Vietnam, yung price nito is more than 10,000 pesos pag kinonvert mo. Pero I'm just giving this one to you for only 7,900 pesos. Okay? The reason for that is para maiba naman, no? Yung, alam mo yun, yung para ma-break yung knowledge natin about microphones. Magkaroon tayo ng ibang knowledge, no? So, ito yung sides niya pala, Brad. Meron siyang plastic dito. Okay? Design na rin. Hindi talaga siya intentionally or na-deform, no?
This is talaga na design niya na naka-bend ito. Yan. Wireless system. Yan. Angas. Yan. So unbox natin. Okay, tanggalin ko lang agad yung screw. Dito yung mga anak ko kakarating lang. Tsaka yung misis ko. So need to wait lang guys ha. Medyo maraming screw to. So habang nagtatanggal ako ng screw, kwentuhan lang tayo muna. Again this model, no. By the way, may nakita ako recently lang din. I think September last month, may nakita akong isang company sa Philippines. Nag-release din sila ng vacuum type na microphone. So good thing, no. At least kahit may kaparehas ako, at least yung goals namin parehas is andon, no. To introduce other technology, hindi parehas-parehas lang tayo. Paulit-ulit na lang na meron yung knowledge natin about harmony, sa mga even and bad tawag dyan, audio source, no, ma-break, magkaroon ng knowledge yung tao na may ganyan pala klaseng microphone. Kasi yung mga ganitong microphones kasi ngayon bihira na lang yung mga gumagamit ng mga vacuum bulb na microphones, mostly gumagamit yung sa US na. Yung mga nagda-dub, alam mo yan, nagda-dubbing, yung mga tawag dyan, yung nagsasalita sila, pa-podcast. Yan. Dami siyang screw, pasensya na ba? Alam mo naman ako, ayaw kong mag-cut sa sa aking videos. Yan. Tingnan ko na. Okay. Meron pa ba? Hindi ko na. Oh, meron pa sa likod. Ayun, by the way pala. Kaya wala siyang power adapter, Brad, no? Wala siyang binigay na power adapter. Kasi nga, ito, Brad, is IEC na siya. Ayan, oh. Diretso na. So, kung wala kang adapter, walang problema. Pwede mong gamitin yung mga saksakan ng rice cooker nyo. Diba? Or ibang devices nyo. Okay, so ito okay lang to. Tanggalin ko yung QC pass. Total, demo unit ko naman to. Ito rin yung papadala ko kay sir. Yan. Again, Brad, dito, hindi ito UHF, no? Hindi ito True Wireless Diversity. Pero yung range nito, same lang ng range ng True Diversity. Yun lang yung masasabi ko. Of course, ang True Diversity, yung isang brand dito na naglabas ng parehas nito, yun True Diversity yun, Brad. Pero yung price naman, Brad, of course, iba ang presyo ng True Diversity. Okay, alam ko dapat kapag mga ganitong design, sa Vietnam nito na True Diversity, pumalo sila ng 24,000 pesos. Di ba? Tapos sa Philippines, di ko alam magkano benta ng seller doon sa Philippines na True Diversity nito. But at least, di ba, we have an option. Kung gusto niyo yung True Diversity and you have budget, go for that. And if you like this kind of technology. But if limited yung budget nyo for UHF at kailangan nyo ng ganito, baka kailangan nyo, diba? Lalo sa mga nag-acoustic, sa mga nag-live band, especially for the male artist. Yan. Ito yung loob niya. Okay. Open natin. Yan. Again, yung kanina, yung MCT natin kanina, no? Dalawa yung ganito. That is because, again, True Diversity siya. This one is not, kaya bawat antenna, isa lang yung kanyang wireless receiver na processor. Okay? So, pag binuksan nyo yung mga existing microphone nyo, receiver nyo, pag tatlo yung antenna, dalawa yung antenna, tapos makita nyo isa lang yung ganito, hindi siya True Diversity, Brad. Ang tawag doon is fake diversity. Mga nagma-marketing, no? Pero of course, no, the more mas maraming antenna mo, the more na mas maraming masasagap na signal. So, don't take that for granted also, no? Hindi naman natin pwedeng i-discount yun na nilagay lang for nothing or for marketing. Okay, pero makikita ko, Brad, no? Sa ngayon, mga latest technology ngayon, palit ng paliit. Diba? Kita nga ako dun, may isang brand na naglabas din dito. Maliit lang ng receiver niya, no? Pero umaabot ng 150, diba? Ay, pero matanggal.
Oh, meron na naman sa likod. Ang dami screw. Pasensya niyo, medyo mahaba to ha. Para naubos yung video natin para mag-dismantle lang. Pero again, no, you need to know kung ano yung binibili nyo. Bakit wala siyang adapter unlike ng ibang mga microphones. Okay? Mas maganda kasi magpaliwanag, makita nyo mismo yung PCB niya. At the same time, makita nyo yung circuit niya para ma-explain ng maayos. Yan. Ayan o, brado, yan. Mayroon siyang mini na toroidal transformer. Kaya siya mabigat. 5 kilograms, no? May toroidal siya. Yung toroidal niya, papasok dito sa filter. Again, brad, pag ito yung bulb, oh. Ilawan natin mamaya. Pag bulb kasi, medyo kailangan mo ng more power. Okay? And then yung bulb normally produces noise. Kaya dati yung mga vacuum bulb, mga vacuum na amplifier dati, ang gaganda ng tunog, no? Ang lalakas, lalo pag malalakas yung mga wattages ng mga bulb nila. Pero it has a lot of noise. Okay? So ito, papasok ngayon yung mga capacitors natin to filter out those noises. Okay? Ngayon, ito naman yung signal natin from wireless, diba? Papasok dito sa rectifier or yung bulb natin. Paprocess na yung signal niya, pre-amp niya, no? Sa kanya ngayon i-release, papasok na naman, pabalik naman dito. Okay, pabalik dito. Makita mo yung ano, no? Yung sequence, no? Power, papasok dito, lilinisin yung signal ng power, papasok dito sa pre-amp. Okay, habang nagbibigay ng signal, yung microphone natin mula sa wireless mic, papasok dito, ita-transmit niya dito, oh. Pabalik-balik, oh. Tapos papasok dito. After ma-process ng pre-amp nito, ilalabas niya dito. Papasok dito, dadaan dito, ita-transmit, papasok naman sa ating XLR cable. Amazing, di ba? And brad, 7,900 ganyan laman. Saan ka makakita ng ganyan? But 7,900. Okay. So, doon naman tayo sa technology ng bulb. Anong advantage nito? Okay? Sa mga di nakakaalam, ito. Kasi, ito yung explanation talaga niyan. Okay? Kapag kasi nagpo-produce tayo o nagka-transmit tayo ng music, no? Nagkakaroon tayo ng harmonics, tinatawag sa acoustics. So those harmonics daw ay nagpo-produce ng even, tsaka odd, ODD, sana yung ODD, ano? Nagpo-produce tayo ng music ng even, tsaka ng odd harmonics, okay? Pag sinabi mong even harmonics, yun yung tone is warmer. Pag sinabing warmer, medyo ma-bass, no? Softer, mellower, and the quality of the sound quality will be. Pag sinabi mo namang add, yung harmonics, ang harmonics na lumalabas sa wireless microphone, ito naman yung colder, no? Yung medyo magaspang. Meron siyang glitchy, okay? Medyo harsh siya sa human ear will feel, okay? So, yun yung pinaka-ano niya, main advantage talaga ng tube is magkaroon ng mas madaming even. Hindi naman niya totally i-eliminate yung odd harmonics, no? Kasi hindi talaga ma-eliminate yan, brad. Talaga kahit analog man o digital yung amplifiers mo, hindi mo ma-eliminate yung odd tsaka even. Always dyan together. Pero due to the design nga, no, na may mga capacitor siya to clean those, remove yung mga tawag doon, yung sa may, pag makita mo doon sa curve ng frequency chart. Kalimutan ko yung term. So, yun yung ano niya, isa sa mga advantage niya. Pagandahin yung harmonics, paramihin yung even harmonics. In addition pa daw, ang second advantage ng having tube is yung electron tube has a certain ability to withstand overload. So, yung sa mga nanonood na mga paupas, no, yung kapag hindi ko alam kung anong grupo yon, yung speaker nila umiilaw kapag masyadong matalas yung tweeter. So, yun yung kagandahan pag may tube, kasi nga dadaan siya sa vacuum tube, no? Vacuum siya, as in negative zero yung pressure niya. Is that yung mga sharp
frequencies magiging curve. Okay? Kapag na-overload. So when the electron tube is overloaded, it produces a curve waveform which has a good improvement effect on the wireless microphone. Therefore, using electron tubes to filter and amplify wireless microphones can get a greater sense of dynamics without distortion, which is difficult to do with the traditional wireless microphone. Yan. So, yung ibang supplier, Brad, hindi yan pinapaliwanag lahat. Ako lahat pinapaliwanag ko sa inyo yung importance nito. So, ideally, again, this one, kapag advisable siya, lalo sa mga nag-acoustic band, no? Kasi warm yung vibes, no? Chill-chill lang, di ba? Softer, mellow. So, advisable to kung nagbaband, no? Kung hindi naman kalaki yung area. Kung malaking area nyo for stage na nag-acoustic band, go for the UHF. Okay? Pero kung di naman lalagpas ng 100 meters. Ito rated to 100 meters, Brad. Okay? 100 meters yung range nito. Of course, again, ideal condition yon. Pwedeng ma-extend yon, mas mapalayo. Depende again sa venue, sa dami ng tao, sa dami ng devices. Okay? This is rated also up to 100 meters. Okay? Kung hindi naman ganun kalakihan yung ano nyo at kaya naman i-accommodate nito, why not? Try this one for acoustic bands. Lalo pag male yung artist nyo. Okay? Malay mo. Magustuhan nila, no? Yung effect na nabibigay nito, of course, meron pa rin tayong after preamp, no, na processing na ginagamit sa mga digital mixers natin. Paano yung ibang wala na digital mixers? At least mas madaling templahin nito, no? Also, aside from acoustic bands, advisable ko to sa mga nag-church. Kasi sa mga priest, lalaki, ano, mas mostly vocals ng lalaki, warmer, mas maganda to. Iwas squeeze, yung squeak, no, yung parang nagkakaroon ng squeaking, again, tatanggal na yon yung mga noise na yon, yung mga unwanted frequencies, lalo pag nag-overload sa church. Kasi ma-reverb dun, di ba? So medyo dapat kailangan natin ng medyo magandang harmony sa simbahan. What else? Sa schools, okay, ito, the best na ito sa schools, sa mga offices na kailangan ng conference, kasi ito ginagamit talaga yung tube, Brad, sa mga nagdadub, sa mga music, no, sa mga kumakanta. Ito yung purpose talaga ng vacuum tube. Kaya nga, di ba, pag ang sarap pakinggan ng mga lumang kanta na nare-record, kasi nga puro ano yun puro analog pa talaga. Ito yung literal na analog. Analog siya. Okay? Just to let you know, wala pang digital mixer na napoproduce sa China. Hindi porke LCD ito, sabihin nyo, is digital na. Ang tunay na digital na receiver ay nagtatransmit ng 101010 code using the frequency number. Ito, FM modulation. Ibig sabihin, gumagamit siya ng frequency ng radio to transmit music. So, kinocompress niya yung frequency, pinapadala sa receiver, tapos sa may receiver, dadalhin sa may dito ipaprocess, tapos pahabain na naman. So habang yun yung disadvantage nga lang ng analog, no, compared sa mga digital na latest na labas ng Shure, ng Sennheiser ngayon, kasi yung digital lossless yun. Walang kinocompress, walang ina-expand. Alam niyo yung, Brad, kapag ilang beses na kayo nagko-compress ng music sa videos, paka-transfer nyo sa pumapangit, diba? Kahit yung mga videos, pag kinompress mo, pumapangit. Ganon din sa analog. Wala pa yun, Brad. Kung yung receiver mo is made from China, expect analog yan. Kahit digital pa yung display, kahit colored pa yan, analog yun. FM modulation. Okay? Sure pa lang at Sennheiser, ang alam ko, di ko alam yung Electro Voice, kung meron na silang digital. Okay? Pag sinabi mong digital, zero noise talaga yung, Brad. Wala nang squelch. Zero noise talaga. Kapag lumagpas ka sa range, automatic drop-off cut, wala nang sound or na ganun sound, no? Ayun na, Brad. Too much talking. Just a small introduction. Okay, maybe ulitin ko lahat yung explanation sa full review. But this is your MCX100. Putik, nakalimutan ko on. Wait lang, Brad. On natin yan. Quick check lang. Yung pala, Brad, no? Yung isang supplier sa Philippines na gumagamit ng
true diversity nito, na check ko din yung products nila, no. Magkaiba pala kami ng LCD na ginamit. At the same time, check ko rin sa factory, we are not on the same factory. Iba yung factory nga pinagawa nila nun. So again, parang computer lang yan, no. Bibili ka ng kaha kasi parehas lang yung ano, pero magkaiba yung internals. Diba? Switch on natin, sana dyan makuryente. Yan. Okay, pumasok dito. Power on tayo. Yan. Again, another difference na malaki yung digits nito or yung kanyang numbers. Mas legible siya kumpara sa ibang electronic tube. Kaya ito rin yung pinili kong design kasi nga mas malaki yung number, mas madali yung makikita. Okay? Again dito UHF, no? Hindi to true diversity, kaya makita nyo lang isang channel lang ang makita nyo sa RF. Ang audio frequency natin isa lang din. Kapag true diversity, dalawa ang RF. Okay? Ilaw niya, up, volume. Again, Brad, ito may auto scan ito. Yung frequency niya, changeable din. Volume niya, changeable din, no? Okay? Yung, may battery indicator din ito, Brad. Don't worry. Sa katanong, walang, meron tong battery indicator nakalagay dito. Frequency set na. May auto scan din siya. Ito IR. Yan. Kapag ito, in-auto scan ko, no? I-search na yung pinakamagandang channel. Okay. Hindi na lang siya colored, Brad, no? Pero again, yung advantage na wala ito kumpara sa ano is yung tube niya na nagkakaroon ng secret voice. Okay, so ayan, 640 yung napili niya. Channel A, channel B, may lock siya. Saan yung lock? Ito pala, set and then lock. Set. Ito pag gusto mong manual lang. Okay. Ano pa pwedeng baguhin? Ayan, wala na. Yun lang, volume, channel. So, pwede ka maglagay dito, no? Ng number 1 or number 2 kapag sa ano mo, para sa distinction kung anong number yan or color coding ka. Ayun lang, Brad. Ayun lang siya. Okay. Ayan siya, Brad. Ito, ang ginamit natin, hindi yung digital type. Kasi at least ito kapag sa mga provinces or may naman yung voltage, goods pa rin to, no? Kasi isa rin pala sa factor kaya minsan napuputol-putol is hindi rin magulo yung signal, is that mahina ang power mo. Ito naka toroidal to kaya medyo stable yung power nito, distribution. Gan, Brad, 7,900 MCX 100 advisable sa church, no? Pag gusto nyo, Brad, just let me know, PM lang. Didemo din natin to, mas maganda pag naka live band para mas tsaka ma-check natin kung ano yung feedback ng mga singers. Okay? Thank you and see you in my next video.